Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral na sinimulan kahapon. Ang ating pong pag-aaral kahapon ay pinamagatang The Face and the Fruit of False Ministry. Sa araw po namang ito, ang ating pagbubulay-bulayan at tatalakayin ay yung ikalawang bahagi nito, yung tinatawag na The Fruit of the False Ministry. Narito po yun sa atin pong screen. Ayan, so pagpaumanhin nyo at medyo na-late po ang inyong lingkod ngayon ng ilang minuto. So, the continuation of our topic ay yung the fruit of false ministry. Kahapon natalakay natin yung the face of the false ministry. Before we continue, I would like us to read 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ano po ba sinasabi niya ni Pedro? Sabi ni Pedro, "But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping." Ayan, bilang pagbabalik aral, ay balikan natin saglit ang ilan sa mga diniskas natin kahapon tungkol dun sa tinatawag na the face of the false ministries. Yung panlabas na mukha nito ay mukha namang hindi masyadong negatibo. On the outside, the face of the false ministry seem to have a positive appeal. Why? They speak smooth, persuasive, and flattering words or blessing. Sino bang ayaw niyan? Pangalawa, they speak of peace and safety. Sino bang ayaw niyan? They appear as angels of light and ministers of righteousness. Sino bang ayaw niyan? Kaya nga po sila nakapandadaya eh. They speak smooth, persuasive, flattering words, puro kapayapaan, puro safety, puro prosperity. Tapos mga mukha silang mga anghel ng liwanag. Yun ang kanilang ipinoportray. And they claim to be somebody. Kiniklaim nila na sila ay mula sa Diyos. They claim to be an angel of light. They claim to be a prophet, a minister of God. And they superficially heal people with a message of peace. Ilan po yan sa mga palatandaan ng tinatawag na false ministries from the outside. Subtle ang approach kasi hindi naman sila magugustuhan kung ipapahayag nila yung mga pangit na bagay. Most of the time, persuasive ang approach ng mga false ministry na ito. Kaya ang sabi ni Peter, hindi ninyo namamalayan, they secretly introduce their teaching. Hindi hayagan. On the outside, the face of false ministry seem to have a positive appeal. But from the inside, or in the background, things are not so appealing. Bakit po? Kasi una, they draw disciples to themselves rather than leading them to local church. Pangalawa, they speak misleading things and distortions of the real gospel. They practice deceit by teaching fabricated or forged words, not being totally honest with themselves or others. Pang-apat, they have spiritual pride, believing and leading people to believe that they have a secret revelation that only comes through them. May mga panag-inip, may mga revelations, may mga extra revelations na sa kanila lang galing. And they speak evil of things that they do not fully understand. Sila nga mismo, hindi nila maipaliwanag yung kanilang mga pinagtuturo at mga pinagsasasabi. Pang-anim, they are obsessed with disputes and arguments over words. 7, they see godliness as means of gain.
Pangwalo, they preach a message of peace with no mention of repentance. And the last, they teach that their message brings liberty while they themselves are slaves of corruption. Natalakay na po natin yan kahapon. Ang mga bagay na yan ang naging laman ng ating pag-aaral kahapon. So kung bago lang po kayo dito sa Tinig ng Pag-asa at hindi nyo po yan nasubaybayan yesterday, pwede nyo po yan balikan. Nasa Facebook timeline ko po yan. Mag-i-scroll lang kayo ng medyo malalim-lalim. Pero kung gusto nyo pong mapanood mismo yan, mabilisan, sa YouTube channel po. Nandiyan naman po yan sa ibaba ng akin pong video. Follow me sa YouTube channel, Tinig ng Pag-asa. Sa Facebook, Roel Calitis Camia, if you want. At meron din po akong IG, yung Instagram. Pero hindi po ako nagpo-post doon sa Instagram ng mga bagay na ganito. Kasi hindi naman po yata pwede sa IG yung mahahabang video. So, ayan po mga kapatid. If you want to follow Tinig ng Pag-asa, punta po kayo sa YouTube. Hanapin nyo po yung Tinig ng Pag-asa ni Pastor Roel Camia. Now, we will proceed to the continuation. We discussed already the phase of the false ministries. Ngayon, puntahan natin yung tinatawag na the fruit. Ano po? The fruit. Ano ba nangyari dyan? Ayan. So, mali. Ayan. So, what is the fruit of false ministries? Ito na po yung ating tatalakayin. What is the fruit of the false ministries? Kahapon, diniscuss natin yung phase. Ngayon, ano bunga ng mga ministeryong ito? So, i-define muna natin yung fruit. Ano ba yung fruit? Yung fruit, meaning nito, the consequences or the consequence or result of any action. Any outcome, effect, or result. After effect or aftermath, the product or production. Yun ang meaning ng fruit. Bunga, epekto, aftermath, product, or production of something. Kaya, kung yung tinatawag na truthful ministry or right ministry ayon sa Diyos ay nagbubunga ng mabuti, ito namang false ministries may bunga rin ito. At ano pong ibinubunga nito? Sa Matthew chapter 7, meron pong binabanggit ang Biblia. Sabi po ay ganito, watch out for false prophets. So ano yung mga false prophets? Yung false prophets, meron silang false ministries. At yun po yung ating pinag-aaralan. Mag-ingat daw po sa mga false prophets, then eventually meron yung false ministries. They come to you in sheep's clothing. Hindi naman po darating sa inyo yan na parang mga lobo na agad maninila. They will come and approach you in a sheep's clothing. Pero ang sabi po dyan ng talata, inwardly, they are ferocious wolves. By their fruit, you will recognize them. So may palatandaan naman ho pala eh. May bunga naman pala na siyang pwedeng tingnan kung ano ang mga false ministries na ito. Ang sabi po dyan, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So ibig sabihin, hindi naman namumunga ng santol yung mansanas. Hindi naman namumunga ng ubas yung bayabas. So basically, may kanya-kanyang bunga talaga yan eh. And likewise, every good trees bears good fruit. But bad trees bears bad fruit. Sa pasimula mga kapatid, kapag namumulaklak pa lang o sumisibol pa lang, nagdadahon pa lang, hindi mo pa ma-recognize kung anong puno eh. Minsan po, pag hindi ka naman sanay sa halaman, pag puro dahon pa lang yan, puno nga at puro dahon, hindi mo malaman ano bang puno ito. Magtataka ka kung anong puno, pero later on, makikita mo sa pamamagitan ng kanyang bunga kung anong puno siya. Alam niyo po ba na napakaraming varieties ng mangga? Hindi lang naman po isa lang ang mangga eh. Ang akala natin yung mangga isa lang eh, basta mangga. Merong manggang kalabaw. Alam niyo po ba yung manggang kalabaw? Yung po yung juicy, malalaki. Pag hilaw, napakaasim, pero pag yun po yung nahinog, ubod ng tamis. Meron pong manggang kabayo. Alam niyo po ba yung manggang kabayo? Kung hindi po kayo taga Cavite, baka nga hindi niyo alam. Pero yun po yung manggang mahaba na mahangyod ang amoy. Hindi po kasarapan yon yung manggang kabayo.
May manggang piko. Medyo hawig yun ang kabayo. Yung kabayo mas mahaba lang. Ano po ang bunga? Yung manggang piko, pahaba yun. Parang piko, parang mahaba, no? Hindi rin katamisan o hindi rin kaasiman yung piko kapag ito'y hilaw. Kaya pag nahinog, matamis siya, pero mas matamis pa rin yung manggang kalabaw. May manggang pahutan. Ano po? Yung pahutan, kung tawagin sa amin sa Cavite, yung supsupin. Maliliit lang yon, no? Yung pahutan, pero matamis. Ano po? Yung manggang yon. Iba't ibang uri ng mangga. Merong Mexican mango na kung tawagin ay apple mango o apple mango. Ano po? Iba't iba. Pag ito po'y puno pa lang, basta alam mo mangga yan. Ano bunga niyan? Hindi mo tiyak. Baka manggang kalabaw, baka manggang piko. Ako po hindi ko ma-determine yan eh. Kapag nagpunta kayo sa mga orchard, no? O yung mango orchard, pag nakita mo, puro pare-parehas yan. Pero pag nagbunga na, doon mo malalaman kung anong uri ng mangga yan. Ang sabi po sa verse 18 ng Matthew 7, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. So, binanggit na ng Panginoong Hesukristo dito na makikilala ninyo ang false ministry by their fruits. Kahapon, nakita natin ang mga mukha nito, yung outside and inside face of the false ministry. Ngayon, pinakikita sa atin ng ating pag-aaral kung ano ang bunga nito. So, the following fruits or fruit comes to the people who eat from the tree of false ministry. Ano ba ito? 1. The false ministries do not lead people to true repentance. Yan ang bunga niyan. Yung tunay, nagbubunga ng matuwid at dadalahin ng tao sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero yung false ministry, they will not lead people to true repentance. Hahayaan lang nila na mamuhay kayo sa dati ninyong buhay. Kaya nga, ang isa sa palatandaan ng false ministry, welcome ang kahit sino. Welcome naman po sa simbahan namin kahit sino, pero hindi namin ito-tolerate kung ikay magnanakaw, hindi namin ito-tolerate kung ikaw ay bakla o tomboy, hindi namin ito-tolerate kung namumuhay ka sa immoralidad, at hindi namin ito-tolerate kung ikay drug lord. Mas nanaisin namin wag ka na dito at lumayas ka sa aming samahan kesa manatili ka ron ng hindi ka nagbabago. Sapagkat kung hindi ka magbabago, masasaktan ka sa mga mensaheng maririnig mo sa pulpito. Because that is what the preaching of the word should be. Encourage people to true repentance. Kaya masaktan ka o hindi, kailangan kang magsisi sa iyong kabaklaan, magsisi sa iyong kawalanghiyaan, sa pagiging magnanakaw, sa pagiging drug lord, sa pagiging immoral. And that is the preaching of the true ministry. But the false ministries, they do not do that. Bakit? Naku, baka umalis ika yan, malaki pa naman magbigay yan. Naku, baka, pastor, huwag ka magsesermon tungkol sa drugs. Meron tayong miyembrong nagbebenta ng droga. O kaya, kapatid ng isa sa giver ng church natin drug lord, huwag mong sasalingin. Huwag kang sasaling ng mga politikong kurap kasi si congressman nagsisimba sa atin. Huwag kang babanggit tungkol sa mga pork barrel. Huwag kang babanggit tungkol sa corruption. May mga politicians tayong miyembro. Huwag na ganun, pastor. Iyan ang mga palatandaan ng false ministries. Compromisers, and they do not lead people to true repentance. Sa Jeremiah, binabanggit po yan Jeremiah 23:14. Ano sabi? And among the prophets of Jerusalem, I have seen something horrible. Ito po ang sabi ni Jeremiah. Sa mga propeta ng Israel, ng Jerusalem, may nakita akong kakaiba. Napaka-terrible. At ano yun? They commit adultery and live a lie. They strengthens the hands of evildoers. Sino po nagpapalakas sa kamay ng mga masasama?
Sino daw? Di yung mga propeta, yung mga pastor na kumukonsinti sa gawain ng mga tao sa loob ng simbahan na hindi matuwid. So that not one of them turns from their wickedness. They are all like Sodom to me. The people of Jerusalem are like Gomorrah. Bakit? Walang iniwan niya sa Sodom and Gomorrah na may isang tao doon na matuwid pero ayaw magsalita. Sino yun? Si Lot. Lot was in Sodom. He know what is right in the eyes of God. He knows that what the people are doing is wrong. Pero hindi siya nagsasalita, na natili siya doon sa takot na siya'y balikan ng mga ito. Ganon karaming mga pastor meron ngayon sa pulpito. Huwag ho kayong magagalit, pero kung ikay pastor na ubod ng duwag sa pagsasabi ng kasalanan at sa pagtutuwid sa mga maling ginagawa, wala kang karapatang maging pastor. Umalis ka na sa pulpito, gaya ng sinabi ni Jeremiah, ikaw ay nagpapalakas lang ng kamay ng mga mapaggawa ng masama. Kumukonsinti ka lang ng kasalanan. Alam mong immoral. Alam mong may mga bagay na hindi matuwid. Alam mong may nangangalunya. Alam mong may namumuhay sa kasalanan. Alam mong mga napapahamak ang mga miyembro. Pero wala kang ginagawa kundi magturo lang. Encouragement. Love ka pa rin ni Lord. Mahal ka pa rin ni Lord. May biyaya pa rin si Lord. Wala akong mali sa mensaheng yon. Pero dapat ibigay nyo sa proper context. Ang mensaheng dapat ay nagtutulak sa tao na magsisi ng kasalanan ay ang pangunahing mensahe ng tunay na pastor. But the false ministries, they do not lead people to repentance. Ano sabi ng Jeremiah 23, 21, 22? I did not send these prophets. Hindi ako nagpadala sa mga pastor na ganyan, ang sabi ng Diyos. So yung mga pastor na hindi marunong sumaway sa mali, hindi marunong magturo ng pag-iwas sa kasalanan, hindi Diyos ang nagpadala dyan. Yet they have run with their message. I did not speak to them. Yet they have prophesied. Verse 22, but if they had stood in my church, in my council, they would have proclaimed my words to my people and would have turned from their evil ways and from their evil deeds. Kung ako nagpadala sa mga pastor na yan, magsasalita yan ng ayon sa aking proklamasyon, ang sabi ng Diyos, ng ayon sa aking mga salita, at itutulak nila ang mga taong lumayo sa kasalanan, umiwas sa kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Hindi naman mahirap intindihin yung sinasabi na yan. But the false ministries do not lead people to true repentance. Kaya mga kapatid, madaling obserbahan Panoorin nyo yung mga pastor ngayon kung ano mga sinesermon. Kapag puro na lang mga encouragement, pangungunsinti, puro na lang yaayaman ka, aasenso ka, lalago ka, yung magtatagumpay ka, yung mga ganong sermon, nakapakadelikado niyan. No? Yung mahal ka ng Diyos in spite of. Yung meron kang potential in spite of. Yung meron kang pangarap na matutupad. Yung hilingin mo lang sa Panginoon, makakamit mo. Ang gagandang pakinggan ng sermon na yun Ang gagandang pakinggan ng mga mensaheng yon. Pero ano sabi ng Panginoon dito? I did not send these prophets. Hindi ako mga nagpadala sa kanila. Kung ang gawain ng pastor mo, konsintihin ka lang sa ginagawa mo, umalis ka dyan, hindi ka pagpapalain dyan. Pero kung sinasaway ka ng pastor, masakit magsalita ang pulpito, masakit ang mensahe ng pulpito, manatili ka dyan. Kasi dyan ka itinatama, dyan ka itinutuwid. At hahamunin ka niyan sa pagsisisi. Amen? Kaya kapatid, pag ikaw ay pumunta sa simbahan at para kang ipinaghele, pinaghele ka ng dyablo.
Pero every time na nandun ka sa pulpito na parang yung sermon ng pastor ikaw ang kinakausap, na parang dinadago ka ng puso mo, sinusundot ang puso mo, nasasaktan ka, huwag kang aalis doon. Kasi doon ka kinakausap ng Panginoon. Tumatama ang mensahe sa iyo kasi ang ipinapangaral doon ay salita ng Diyos. Hahamunin ka sa tunay na pagsisisi. Amen? Pangalawa, false ministry strengthen the hands of evildoers. Yun yung binanggit Yun ang binanggit po sa Jeremiah 23:14. From among the prophets of Jerusalem, I have seen something horrible. They strengthen the hands of evildoer. Yan ang trabaho, yan ang gawain ng mga false ministry. Palakasin ang kamay ng mga makasalanan. Pangatlo, false ministries cause people to stray and err. Hinahayaan ng mga false ministry na ito na ang mga tao'y mahaligaw at matangay sa kamalian. Saan natin makikita yan? Sa Jeremiah 23:13, iangat lang ng konti. Among the prophets of Samaria, I saw this repulsive thing. They prophesied by Baal and led my people Israel astray. Dinadala, Imagine niyo kung ano-anong mga katuruan ang pinagtuturo ng mga propetang ito. Sa halip ng ituro'y si Yahweh, ang ituro ay ang Diyos, ang ipinaprophesy si Baal. No wonder mga kapatid, sa mga simbahan ngayon, ang dami-dami ng mga Kristiyano nagpapapaniwala pa sa karma. Nagpapapaniwala sa mga hindi natin teaching. Nagpapapaniwala pa dun sa mga tradisyon at mga old wives' tale na sinasabi ni Apostle Paul. Mga myths. Imagine ninyo mga kapatid, gaano karaming pamahiin hanggang ngayon, taglay-taglay ng mga Kristiyano, walang basihan. Gaano karaming mga selebrasyon, pinaniniwalaan ng mga mananampalataya, hindi natin selebrasyon. Gaano karaming mga teaching, tinataglay ng mga mananampalataya, hindi Christian teaching. Mga turo ng Hindus nakapasok, mga turo ng Buddhist nakapasok, mga turo ng mga ibang pananampalataya nakapasok sa Christian religion. Nakakalungkot. They led people astray. Kaya kung matagal ka ng Kristiyano, tapos ang dami mo pang pamahiin, ang dami mong pinapaniwalaan, tumitingin ka pa sa horoscope, kumukonsulta ka sa mga espiritista, nagpapagamot ka sa mga albularyo, isa lang ibig sabihin, wala kang natutunan sa iyong pananampalataya. Sino nagdala sa iyo rito? Yung mga false ministries na yan. Sa mga patay na lang, nabanggit ko na ito ng isang araw ang dami nating pamahiin sa patay. Kanino nyo nakakuha yan? Bawal magte-thank you pag binigyan ka sa patay. Bawal magbabalot ng pagkain sa patay. Bawal kakain sa patay. Bawal kakaway. Bawal. Ang daming bawal. Wala ho sinasabi Bible doon. Saan natutunan yan? Dito sa mga pastor na nagtuturo or hindi nagtuturo ng totoo, kaya ang mga tao naliligaw. Ang dami ho niyan, mga kapatid. Minsan mapapangiti ka na lang. Sa loob mismo ng Christian church, may mga ganyan. Kaya kapatid, ikaw, anong pinaniniwalaan mong mga pamahiin? Sige nga, hanapin mo kung saan nagmula. Hindi sa Bible yan. Yan po yung mga kinagis na naituro, naipasa, pinaniwalaan mong sinabi ng Diyos, hindi naman totoo. May mga salawi kayo nga, akala ninyo, sinabi ng Diyos nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wala rin sa Bible yun. Wala po yun sa Biblia. At yan po mga kapatid ay bunga ng hindi tamang pagtuturo. False ministries causes people to stray and err. Meron pa binabanggit
sa Micah chapter 3 verse 5. And this is what the Lord says, "As for the prophets who lead my people astray, they proclaim peace if they have something to eat, but prepare to wage war against anyone who refuses to feed them." Ayan po. Kapag okay ang buhay, praise the Lord. Pinagpapala kapag maayos ang takbo ng buhay. Si Eddie Villanueva may number 1 turong ganyan eh. Yung JIL, alam niyo po ba ang turo ng JIL? Poverty is a curse. Kung ikay nasa JIL at nakikinig ka sa akin, isa po yan sa turo ng inyong leader. Kapag mahirap ka, isinumpa ka. Kaawa-awa ang mahirap sa mga miyembro ng JIL dahil para kay Eddie Villanueva, poverty is a curse. Ano sabi nila? They proclaim peace if you have something. They consider it a blessing if you have plenty. Pero makikipagdigmaan ka kapag wala kang makain. Ganyan ang teaching niyang mga yan eh. Kaninong teaching yan? Ang sabi ni Micah, hindi sa akin galing yan. Iyan ay teaching ng mga propetang naglalayo sa mga tao sa Diyos. Naisip niyo po ba yan, mga kapatid? Pero naglipa na po yung mga false ministries na yan. Ubod po ng dami niyan ngayon. Ayan, G12, numero 1 yan. Sasagasaan ka nga ni Oriel Balano kapag wala kang kotse eh. 10 years at wala kang kotse, babanggain ka niyan eh. Can you imagine? Kasi ang assumption, kapag na kay Kristo ka, at ang teaching nila kapag na kay Kristo ka, dapat pinagpapala buhay mo. Dapat may Louis Vuitton ka na belt, katulad ni Benny Abante. At marami kang kotse, katulad ni Oriel Balano. Dapat meron kang mga mansyon, katulad ni Eddie Villanueva. At meron kang palasyo, katulad ni Kibuloy. Pare-pareho po ang mga yan. Isa lang ang kulay niyang mga yan. At yan po ang sinasabi po ng Biblia, false ministries, and they will cause people to astray. Kung hindi naman po nasa Bible yan, di na natin sila pakikialaman. Kung hindi po sila nakakaperwisyo, hahayaan na po natin. Pero kailangang ma-expose ang mga walang hiyang ministro ng demonyo na naglipana sa panahon ngayon. Wala hong sumasaway. Wala. Walang may tapang. Sa takot na sila'y balikan or sa paniniwala na Christian din naman yan, kapatid din natin yan. Mga kapatid, wala hong takot si Pablo ang mga alagad na sawayin ang mga maling tagapagturong ito. It so happen na sa panahon ngayon, wala na hong may tapang na sumagupa, lumaban, magpahayag, laban sa mga ito. Si Ed Lapis nga tanggap nyo sa kabila ng mga maling katuruan. Can you imagine that? Apo? Behold, I am against those who prophesy false dreams. Yan po sinasabi ng Jeremiah 23 verse 32 Ano po? I am against who prophesy false dream and tell them and cause my people to err by their false lies and by their recklessness. Sabi ng Diyos, yet I did not send them or command them, therefore they shall not profit this people at all, says the Lord. Jeremiah 23:32. Hindi ko lang po nailagay sa PowerPoint no? Jeremiah 23:32. Ang sabi ng Diyos, hindi ako ang may padala sa mga taong yan. Hindi ako nagsugo sa mga taong yan. Pangapat, false ministries make people worthless. Ginagawang mangmang ng mga false ministries na ito ang mga tao. Jeremiah 23:16-17. Ano sabi? This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. O, di ba? Ano sabi ni Eddie Villanueva? If you are a curse, poverty is a curse,
Ano sabi? Si Jesus na parito para bigyan ka ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Ang interpretasyon niya, nung naparito si Jesus, dapat masagana buhay mo. Out of context interpretation na naman. John 10:10, naparito ang anak ng Diyos, hindi lang para magbigay ng buhay, kundi kasaganaan ng buhay. Zoe kind of life. Siya na kanya na nanggaling. Yung Zoe kind of life, hindi po yun material, hindi yun physical, spiritual life po iyon. Kasaganaang buhay spiritual, hindi po ibig sabihin nun physical and material wealth. Kawawa naman ang mahirap. Kawawa naman yung nagta-tricycle driver lang na sabi ng isang pastora, huwag ka mangangarap mag-asawa ng isang pedicab driver lang. Si Uriel Balano ayaw sumakay ng LRT kasi amoy anghit ang mga tao doon. Amoy putok daw. Pag pumasok ka doon, amoy putok ka paglabas. Can you imagine? Sa pastor galing yon. Kasi ang mindset ng pastor, hindi dapat sumakay ng LRT kasi pang mahirap yon. Siya nga naman, naka-Lamborghini, paano ka naman sasakay sa LRT? Siya yon. Kasi mukha siyang pera. At ang pera, pinambili niya ron, galing naman saan? Sa pang-aabuso sa mga tao. Pinapangakuan nila ang mga tao na wala namang katotohanan. Yan po ang mukha, yan ang bunga ng mga false ministries na ito. Si Kenneth Copeland, magbigay ka, 1,000, babalik sa'yo. Si Benny Hinn, magbigay ka, babalik sa'yo. Si Joyce Myers, magbigay ka, babalik sa'yo. Kay Mike Velarde, magbigay ka, babalik sa'yo. Puro siksik, liglig, umaapaw. Lahat ng mga yan, ginagawang tanga ang mga tao. Ang malungkot, marami pong napapaniwala ang mga to. Isusugal yung konting perang meron sila na baka sakaling pag ibinigay nila sa bulaang pastor na ito, bumalik nga ng siksik, liglig, umaapaw. Pero lahat ng yon, false hopes. They will fill people with false hopes. They speak visions from their own minds. Kaya pag may pastor na nagsabing, eto vision ko sa iyo kapatid, ano sabi ng propeta? Galing yan sa kanilang isipan, not from the mouth of the Lord. Huwag ninyong paniwalaan. They keep saying to those who despise me, the Lord says, the Lord says. Kaya may nagsasabi, pag may nagsabi sa inyo, kapatid, the Lord says. Ayan na nga po example Jeremiah 23:16, 17. Mapupuno ang simbahan ng mga taong katulad niyan, ng mga pastor na katulad niyan. They will say, the Lord says you will have peace. And to all who follow the stubbornness of their hearts, they will say, no harm will come to you. Can you imagine? Pasaway na, gumagawa na ng masama, matitigas na ang mga puso, pero ano sasabihin ng mga propetang ito? No harm will come to you. Mga kapatid, false ministries make people worthless. Ikaw naman, naku, kahit pala ganito ako, mahal pa rin ako ni Lord. Kahit pala 4 yung asawa ko, kahit pala inabandono ko mga anak ko, kahit pala corrupt akong politician, kahit pala anong gawin ko, no harm will come to me. Dinabola ka ng pastor na yan. Magbigay ka lang ng donasyon, magbigay ka ng sobre, magbigay ka ng tseke. No harm will come to you. You will have peace. Nakita niyo po? You will be filled with false hopes. The word for worthless here can mean that they fill you with vain hopes. Nakakalungkot, pero ito ang totoo. Napakarami niyan. Kaya mag-ingat kayo. Yan hong babantayan nyo sa mga pastor nyo Pag sinabi ng pastor sa panalangin na kapatid, sinabi ng Panginoon, yung I declare. No? Pag merong ganun, naku po Diyos ko, sawayin nyo yung pastor.
I declare, I command in Jesus' name, spirit of fever, get out! Sus, Ginoo. I command cancer to get out of this body. Grabe mag-command. Ano yun? False hope. I command healing right now. Ano tawag doon? False hope. I declare prosperity. Ano yun? False hope. I declare, kapatid, makakagraduate ka sa pag-aaral. Ano yun? False hopes. Lahat yun, false hopes. Huwag kayong maniniwala doon. The best that you can do, lumapit sa Panginoon at sabihin sa Panginoon, Lord, nananampalataya ako sa iyong sovereign will. May your will be done on earth as it is in heaven. Tas mamuhay kang payapa. Dahil alam mo na lahat ng mangyayari sa buhay mo, ano man ito, mabuti man sa palagay mo o masama, lahat ng ito, kalooban ng Diyos. Walang kinalaman yung nag-hocus-focus na pastor sa iyo. They are just giving you false hopes. Kaya nga hindi tayo dapat aasa sa tao di po ba? Hindi tayo aasa sa tao. Aasa lang tayo sa Diyos. Lalo kay pastor. Naku po, Diyos ko. Lalo kung sa akin. Kaya nga po ako ngayon, mga kapatid, hindi na po ako nagpe-pray ng mga healing, prayer dito Baka magaya ako dun sa kumapit lang sa telebisyon, kumapit lang sa cellphone. Habang nagpe-pray si Pastor Ruel, gumaling. Di ako na po ang inyong sasambahin yan. Baka padala nyo pa ako ng cheque at ng kung ano-ano para magpatuloy itong ministry na ito. Hindi po. Kaya hindi nyo po napapansin, pagkatapos po ng gawain, magbabatian tayo, nagpapaalam na ako. Ako na lang po sa aking sarili mananalangin sa inyo. Kilala ko naman po yung mga sumusubaybay. Alam ko po kung sino ang mga nakikinig at ang prayer ng puso ko without you knowing, bahala ang Diyos na kumilos sa inyong pangangailangan. I don't need to broadcast your prayers. Kasi po, ang mangyayari niyan, baka matupad yung prayer ninyo, baka ibigay ng Diyos yung prayer nyo, maparangalan pa ako. Baka ako habulin ng tao, naku, effective yung prayer ni Pastor Will. Pumunta tayo ron, doon kayo makinig, magpa-pray over tayo. Wag. You have an access to the Lord in prayer. Call upon Him. And I don't want to give you false hopes. Kasi yan ang gawain ng mga palpak na mga ministro ng Diyos. Actually, I cannot call them ministries of God Kasi ang sabi ng Diyos, they are not from me. Amen? Panlima, false ministries cause people to neglect God and His Word. Ayan, bahagya, nabanggit ko kanina. Napupunta saan? Dito sa mga ministrong ito, ang glory at hindi sa Diyos. Sabi ng verses 22 and 27. Unahin muna natin 22. Verse 22 ng Jeremiah 23. But if they had stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people and would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Kung sila ika ay akin at nakatayo sa aking konsilyo, wala silang ipoproclaim kundi ang aking salita at itutulak nila ang mga tao mula sa kasalanan patungo sa paggawa ng mabuti. Verse 27, they think the dreams they tell one another will make my people forget my name. Ano po layunin? Nung mga prophesying, nung mga patong ng kamay at declare ng declare, ano layunin nun? Para ilayo ang tao sa Diyos. At yan po ang nangyayari. Kaya ngayon, sino po ang hinahabol? Diba? Si Mike Velarde, si Benny Hinn. Ngayon, meron naman sa Davao yung si Teves, Joey Teves. Ano po? Hinahabol na po ng mga tao ito. Para saan? Para sa healing. Para sa pangingisay at pagkukulaps, pagtumba. At inilalayo ng mga taong ito ang mga tao sa Diyos. Ano sabi diyan? They think the dreams they tell one another
will make my people forget my name, just as their ancestors forgot my name through Baal worship. Kung nangyari ito nung araw sa panahon ni Elijah, ni Haring Ahab at ni Jezebel, mangyayari din ito sa panahon ngayon. Hindi na nga lang si Baal, kung hindi mga false ministries na ito in the name of God, in the name of Christ. Kaya nga no wonder Matthew 7:22 Ano sabi ng Matthew 7? Darating yung panahon na marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, gumawa kami ng himala, nagpalayas kami ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Ano sabi ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo mga nakikilala, mapaggawa ng masama. They want people to be dependent on them rather than teaching them to receive directly from God through a personal petitions and relationships with Him. They spend all their time preaching from their latest dreams, from latest angelic visitation, angelic revelations, rather than through the Word of God. Minsan wala nang Word of God, wala nang Bible. Natapos yung sermon sa puro kwento. Yan po, obserbahan nyo mga kapatid. Pag tumayo yung pastor ninyo sa pulpito at nakakakalahating oras na nang walang single verse na binanggit, puro kwento, lumayas ka na dyan. Pag yung mga nagtuturo daw ng salita ng Diyos at nagsesermon, araw-araw, puro kwento, walang Bible verses na iniisa-isang dinidiscuss, lumayas ka na. You will not grow. Wala hong kaibahan yan sa kwento ni Lola Basyang. Maaaring matakot ka, maaaring ma-inspired ka, maaaring ma-encourage ka, pero hindi yon salita ng Diyos. Eh ngayon, hindi ko naman kayo sisisihin kung yun ang gusto nyo ng kwento dun kayo. Meron po akong alam, laging yan ang ginagawa, araw-araw din. Mga kwento ni Lola Basyang. Doon kayo. Hindi kayo makakarinig ng katulad ng narinig nyo rito masasakit na salita. Hindi kayo makakarinig dito ng matatalas na dila. Hindi kayo makakarinig doon. Dito nyo lang marinig yung matalas. Ngayon, kung nasasaktan kayo sa talas, nasasaktan kayo sa mga salita, sinasadya ko yun. Iniisip ko pa nga kung ano yung mas masakit pang pwedeng ibigay. Dahil alam ko po mga kapatid, kailangan sugatan yung ating matigas na puso minsan para maramdaman nating tayo ay may pangangailangan ng paggaling. Dahil kung hindi, patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan. Hindi lang po ito mga kapatid ang bunga ng mga false ministries na yan. May masamang bunga rin yan sa local church. The following fruit comes to the people who eat from the tree of false ministry. Yun po yung diniscuss natin kanina. Ngayon, may masamang epekto ito sa buhay ng simbahan. Ano-ano yan? No, kanina yan yun. No? False ministries do not lead people to repentance. False ministries strengthen the hands of evildoers. False ministries causes people to stray and err. False ministries make people worthless. At panlima, false ministries cause people to neglect God and His Word. Yan ang following fruits to the people who eat from the tree of false ministry. Now, hindi lang yan ang masamang bunga. Meron ding masamang bunga sa local church. Ano ang masamang bunga kapag ang simbahan ay nahaluan ng mga false ministry na ito? Isa-isayin natin. Una, false ministries cause division and strife sa loob na ito ng simbahan. Sa loob ng simbahan at nahaluan ng mga maling turong ito.
Romans 16:17. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions. Naalala ko nung araw nung napasukan na po ng Pentecostal teaching, ang amin pong dating simbahan noon, wala na. Nagyera na. Naalala ko nga may simbahan kami, di ko nababanggitin kung saan, pero alam naman nung marami yun Ano po? Nung napasukan na po ng mga naglulundagan, mga naghuhura-hu, burakamba, surakamba, ano nangyari? Nagkagulo na. Alam niyo po ba na maraming ministry? Natutuwa ako Ano po? Doon sa Anabu, meron dong ministry, yung JC Tom. Yung mga taga JC Tom, alam nila lahat yon. Ano ba yung JC Tom? Jesus Christ, basta yun, JC Tom kung tawagin na JC Tom. Alam niyo pa nagsimula, mga kamag-anak ko yon. Mga pamangkin ko, sa tropa sa side ng mga Paredes. Galing lahat yon sa Anabu Unida. Alam nila yon. During early or middle 80s, nangyari yon. Ito yung pagpasok ng mga Pentecostalism. Nako, yung mga kamag-anak ko na inganyo ng mga naglulundaga, nagpapagulong-gulong. Ayun. Yung simbahan ng Anabu, hinati. Actually, hindi naman nahati. Naglayasan lang yung pamilya ng mga Paredes na yon. Mga kamag-anak ko yon. Second cousin, mga pamangkin ko sa pinsan yung mga yon. Nako, noon halos sumpain yung mga yan, yung simbahan ng Anabu. Dahil walang espiritu, yung Anabu Unida, ang mga Unida, walang espiritu ng Diyos. Sila lang ang may taglay na espiritu. Ganun ang kanilang teaching. Napipighati ang espiritu dahil ang pananambahan himno. Himno lang ang kinakanta. Hindi ko kumakanta ng mga lundagan, mga ganon. Ngayon, obserbahan nyo ngayon mga kapatid, kayo na nando sa dating Anabu at nando sa JC Tom. Ngayon, ano kaibahan? Wala. Pareho na. Hindi ko alam kung sino na-impluensyahan. Pero ngayon, ang malupit, di lang Anabu, buong Unida, Pentecostal na pong lahat. At yun ang dahilan kung bakit kami umalis. Ang Unida Christian Church of Canada ay hindi na po kabilang sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Wala po silang jurisdiction sa amin at wala rin kaming pakialam sa kanila. In terms of their teaching, hindi po parehas ang aming teaching. Kinausap ko po yung mga leader na mga yan at dinidinay na nila na sila'y reform. Hindi sila reform sa theology. Wala pong reform teaching. Take note, wala pong reform teaching daw sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Ibig sabihin, ang Iglesia Evangelica Unida de Cristo ay Arminian in teaching. Yan po, ang mga obispo nila, Arminian. Yung pong kanilang dating General Superintendent, nagturo ng Arminianism. Faith precedes regeneration. Para ka ma-born again, kailangan ka manampalataya. Yung po teaching niya, Kailangan kang manampalataya para ka ma-born again. Yun po yung teaching yan. Malinaw na malinaw. Samantalang ang aming teaching dito sa Canada, kailangan ka ma-born again para ka makapanampalataya. Because a dead person cannot have faith. At yan po itinuro ko na rito. Lagi ko po tinuturo dito yan. Marahil hindi po ito masyadong issue kasi idinideny, iniiwasan, ayaw po nilang pag-usapan yung theological stand. Tanungin niyo yung pastor, yung obispo, para mas maganda. Tanungin niyo yung obispo, ano po ba ang teaching natin? Kasi narinig po namin sa tinig ng pag-asa, ang sabi, tayo daw ay Arminian. Tingnan niyo po kung ano yung sasagot. Pag sinabi nilang hindi tayo yung reform, bakit nyo kami i-deny kung kayo yung reform? Nung nagturo po ako ng reform teaching, kaya po tayo nagkagulo Dahil kinontra ng inyong Gensup yung teaching ng tinig ng pag-asa sa harapan ng mga pastor. Kaya yung maraming pastor umalis kasi hindi kayang sikmurain yung teaching na yan. Heretic yan Nako mga kapatid, nabuksan na naman yung isyong ito. At tandaan po ninyo, hindi po tinig ng pag-asa ang gumagawa ng division sa church. Hindi po ang Pastor Ruel ang gumawa ng paghahati.
kami po ay itinulak palabas kasi po gumagawa daw kami ng kaguluhan. Samantalang ang aming teaching, itong aming itinuturo, ito ang turong kinalakihan ko sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo, wala akong binago. Ito ang nakalagay sa saligang batas, ito ang itinuturo ng doktrina sa Green Book, wala akong binago. Sila, ang inyong mga obispo, ang naimpluwensyahan ng G12. Yun lang yun. Kaya ang mga pastor ngayon, madali na maobserbahan eh. Ang mga pastor ngayon, ano tinuturo? Prosperity, paglago, pagdami, irregardless of the sacrifice ng doctrine. In fact, mga miyembro nga, hindi alam kung ano doktrina eh. At ang sabi ko nga, yung false ministries, ginagawang mangmang ang mga kaanib. Hindi tinuturuan ng doktrina para walang alam. Kaya ang mga tao nandun, without knowing, ano ba nga ang aming paniniwala? Ano nga bang stand namin sa bautismo? Ba't hindi kami nagbabautismo ba't kami nagbabautismo ng bata? Ba't kami hindi nagbabautismo ng lubog? Bakit ang aming doktrina ay ganito? Bakit nga? Hindi nyo alam. Kasi hindi kayo tinuturuan. Ang mga miyembro, come and go, dun tatanda sa loob ng simbahan nang walang nalalaman. Kaya pag may biglang natutunan at nakarinig sa iba, ano mangyayari? Kapag nagtanong, sasabihin, gumagawa ka ng kaguluhan, ikaw ang papalayasin. Or aalis ka na lang. Kaya no wonder, naglalayasan ng mga tao eh. Ang mabigat, wala namang ibang mapuntahan, pupunta rin doon sa ganun. Pupuntahan mga F din, mga fellowship din, na hindi rin naman nagtuturo ng doctrine. Ano sabi po? Devastating ang epekto nito sa local church because false ministries cause division and strife. Timo, hindi namalayan yung G12 nung nakapasok, akala sistema lang eh. Wala naman yung problema nga kung sistema lang ay inadapt. Ang problema, inadapt pati teaching. Inadapt pati doctrine. Ano nangyari? Sabog. Giba. Second, false ministries are source of constant friction. Ganyan, pag false ministry, laging ganyan. Merong laging may kiskisan, anytime pwedeng masunog, anytime pwedeng sumabog. Hanggat nandun yung walang tigil na agawan ng destino, walang tigil na palitan ng mga pastor, iba't ibang pastor, iba't iba turo, no? Walang malinaw na doctrinal stand. Ganyan po ang mangyayari. Devastating yan sa church. Ang kawawa dyan, yung mga miyembro. Okay lang sana kung madatnan ka ng isang pastor na mapagmalasakit at talagang magtuturo. Pero yung pastor hindi na magtuturo kasi nasa isipan nun, after 3 years, lilipat na naman ako eh. Pagkalipat ng 3 taon, ayaw man ako ipalipat ng congregation, wala akong magagawa. Kung yung dating general gustong agawin yung pwesto ko para ako maalis, wala na akong magagawa. Uso yun eh. Nakakalungkot yung mga ganun. Wala kang magawa kasi aagawin sa iyo yung destino, talsi ka. Ano po sabi ng 1 Timothy chapter 6, 3-5? If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicion, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is means to financial gain. Sabi ni Pablo kay Timoteo, darating talaga yung panahon, pera-pera na lang eh. Nanakawan ng katotohanan ng mga tao at ang usapin sa loob ng simbahan, pera-pera na lang. Laging merong kiskisan sa pagitan ng mga tao.
kung sino magaling, kung sino bida. Kaya yung comparison among pastors, walang tigil yan. No? Naku, mas magaling si Apollos. Hindi, magaling si Pablo. Pero ano sabi ni Pablo? Sino ba si Apollos? Sino ba ako? Ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Pero sa false ministries, laging merong constant friction. Kaya dapat, ano sabi? Kung sino man nagtuturo ng hindi ayon sa sound instruction ng Diyos at sa godly teaching, ano sabi? They are conceited. Wala silang naiintindihan. Notice the negative fruit na binabanggit po sa passage. Na po? Tingnan po natin. 1. Controversies. Kapag ang simbahan punong-puno ng kontrobersiya, isa lang ibig sabihin, malabo ang doctrine. Kapag puro quarrels about meaningless things, ano ibig sabihin? Hindi nila alam ang major doctrine. Kapag puno ng inggitan, hindi nila alam ang doktrina. Strife, malicious talk, evil suspicions, constant friction, isa lang ibig sabihin, hindi sila naturuan ng tama. Kapag ang simbahan, mga kapatid, malinaw sa mga turo, malinaw sa doktrina, malinaw sa theology, tama ang ministeryo, wala niyan. Hindi masyado yan. Kung meron man, hindi masyado yan. Pero kung lagi na lang, andyan yan. No? Chismisan, suspicion, friction, controversies, palatandaan yan na nandun ka sa false ministries. Amen, mga kapatid. Pangatlo, false ministries unsettle the souls. Ano ibig sabihin yan? Makita po natin yan sa Acts 15:24. Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words, unsettling your souls, saying, you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment. Yan, i-issue po yan, mga kapatid, sa iglesia kung saan, yan sa Antioquia kung saan yung mga apostol pinipilit na ipatuli yung mga non-Jews, yung mga Gentiles. Sabi naman ng mga alagad, hindi naman namin inyutos yan. Hindi naman namin yan ipinagpilitang gawin. Pero yung mga nagsialis, ang sabi, they unsettle your soul. No? They troubled you with words, unsettling your souls. Ano ibig sabihin nito? There are two words in this passage that describe the fruit of false ministry in the local church. One, false ministries trouble people. The word trouble in this passage means to cause inner commotion, to take away the peace of mind, and to make restless through anxiety or fear. Mawawala kaligtasan nyo pag ganito. Mawawala na kaligtasan nyo pag hindi nyo ito ginawa. Pag hindi kayo nagpatuli. Yan, mga gano'n. Yan po ang sabi dyan sa Book of Acts. And letter B, false ministries unsettle people. Ano ibig sabihin nun? The word unsettle in this passage means to subvert, undermine, and to dismantle. Ibig sabihin, false teachers unsettle people by undermining the leadership of the local church and calling into question many of the solid foundation of Christian doctrine so that people are no longer sure of what they believe. True ministers are builders, not dismantlers. Amen? Ang tunay na ministro ng Diyos ay nagtuturo ng tama sa pagbuo at hindi gumugulo upang mawasak. Amen? Now, pang-apat at panghuli. False ministries do not profit the people of God. Hindi papakinabangan ng mga anak ng Diyos ang ministeryong ito. Jeremiah 23:32, indeed, I am against those who prophesy false dreams, declares the Lord. Kaya yung mga nagsasabi, na nagpropesiya tungkol sa panag-inip, pastor, na nag-inip po ako ganito. Kapatid, ito interpretasyon yan.
Ito ibig sabihin niyan. Pastor Ruel, ikaw ba hindi tinatanong tungkol sa mga panag-inip? Lagi. Lagi po, mga kapatid. Minsan may tatawag sa akin, kukonsultuhin ako, sasabihin sa akin, Pastor, na nag-inip ako, ganito pa nag-inip ko. Ano po ang sagot ko sa kanila? Ecclesiastes chapter 5. Ano po ang sabi doon? Kapatid, alam mo ba ang sabi ng Biblia? Ang panag-inip ay bunga ng maraming alalahanin. Yun lang ang pwede kong sabihin tungkol sa panag-inip mo. Ngayon, kung ano interpretasyon yan, ang sagot ko, pagod lang yan. Mga kapatid, di po ako may sabi nun. Pag na nag-inip ka, isa lang ibig sabihin yan, pagod ka. Tulog mo uli yan. Wala akong ibig sabihin yan. And I cannot interpret that in any way possible. Ang sabi po ng Jeremiah 23:32, I am against those who prophesy false dreams, declares the Lord. Ngayon, para wag kang magkamali, wag mo nang interpret. They tell them and lead my people astray with their reckless lies. Yet I did not send or appoint them. They do not benefit these people in the least, declares the Lord. Walang napapakinabangan ang mga tao. Kaya mga kapatid, ito po yung fruit. Ito yung bunga. The face, we discussed yesterday. Now, the fruit, ito yung diniscuss natin today. Tomorrow, ang atin namang i-discuss, what is the fate, F-A-T-E, of these false ministries. Ipaglilingkod ko po yan sa inyo bukas. Kaya, patuloy kayo sumubaybay at magkita-kita ho ulit tayo bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa.